Magandang umaga, narito ang update ukol sa minomonitor natin na si Bagyong Tino na may international name na Calmegi. Sa kasalukuyan ay tinatahak pa rin ni Bagyong Tino itong area ng Visayas at may kita natin dito sa satellite animation natin na hagip pa rin po ng buong Bagyong Tino yung buong bahagi po ng Visayas maging yung ilang area din ng Southern Luzon at ng Mindanao. Muli po itong namataan sa vicinity ng Sagay City, Negros Occidental. Taglay nito ay lakas ng hangin ng 150 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 205 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. At ngayon nga po kung saan sa kasalukuyan ay nakaka-apekto na itong si Bagyong Tino sa ating kalupaan, ina-advise pa rin po natin yung ating mga kababayan na doble ingat at maging alerto po tayo and hanggang maaari stay indoors lamang tayo upang para po sa ating kaligtasan. And bukod po dito kay Bagyong Tino, meron din tayong minomonitor na low pressure huling namataan sa line 2,085 kilometers east of northeastern Mindanao. Within the day, posible na din po itong ma-develop at maging isang ganap na bagyo at posible po itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility by weekend. But for now po, ay wala pa itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. And bukod po sa mga weather systems na ito, itong shear line ay nakaka-apekto pa rin dito sa may silangan ng Southern Luzon, particular na po yan dito sa may Aurora at Quezon, kung saan dyan po sa mga areas na yan ay magdadala din ito ng hanggang sa malalakas na pag-ulan, pagkilat at pagulog. Kaya naman pag-iingat para sa ating mga kababayan. At may kita nga po natin dito sa ating radar image, kanina pong 6:40 a.m. ay yung ikatlong landfall ni Bagyong Tino dito sa may Sagay City, Negros Occidental. And may kita din po natin dito na hagip pa din yung malaking area ng Visayas ng mga malalakas po na pag-ulan na dala ni Bagyong Tino. And dito naman po sa ating latest forecast track analysis, ngayong araw patuloy nitong tatahakin yung area ng Visayas. Mamaya lalabas ito ng ating landmass and then bukas naman ng gabi or ng early morning ng Thursday ay lalabas na po ito dito sa ating area of responsibility. But for now, may kita po natin itong area natin under our red shaded circle. Dito po mararamdaman yung pinaka malalakas na hangin na dala ni Bagyong Tino. Kaya naman po, pinag-iingat pa din natin yung ating mga kababayan dyan. And also, kailangan po natin muling i-consider pa rin yung buong bagyo kung saan ito na mga yellow shaded circle natin. Nandito din yung mga malalakas pa na hangin na dala po ni Bagyong Tino. So generally, ngayong araw, yung buong bahagi po ng Visayas and ng Southern Luzon, yung southern part po nito, maging yung northern part ng Mindanao, patuloy pa rin po makakaranas ng epekto ni Bagyong Tino. In terms of intensity naman, kahit po nagkaroon na ito ng land interaction, bahagya lang po yung paghina nito, but within typhoon category pa rin. So malalakas hanggang sa mapaminsalang hangin pa rin yung dala nito, kaya naman muli doble ingat and pagiging alerto pa rin po para sa ating mga kababayan. Sa kasalukuyan, yung wind signal number 4 natin nakataas sa western portion ng Leyte, northern portion ng Cebu kasama ng Camotes and Bantayan Islands, northernmost portion ng Negros, northern portion ng Negros Occidental sa Guimaras, Capiz, Iloilo, central and southern portions ng Antique, maging sa southern portion ng Aklan. Samantala, wind signal number 3 naman sa southwestern portion Masbate sa northernmost portion ng Palawan kasama ng Calamian and Puyo Islands, rest of Leyte, Bilira, northern portion ng Bohol, central portion ng Cebu, northern portion ng Negros Oriental, maging sa central portion ng Negros Occidental, rest of Aklan, maging sa rest of Antique kasama na po dyan Kaluya Island. Samantala, wind signal number 2 naman sa western portion ng Masbate,
sa southern portion ng Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, sa bahagi din ng Romblon, northern portion ng Palawan, sa western and southern portion ng Samar, rest of Cebu, sa central portion ng Negros Oriental, rest of Negros Occidental, southern Leyte, at rest of Bohol. Samantala, wind signal number 1 naman sa area ng Sorsogon, rest of Masbate, kasama na yung Ticao at Burias Islands, maging sa area din ng Albay, rest of Oriental Mindoro, northern and central portions ng Quezon, southern portion ng Marinduque, central portions ng Palawan, kasama na yung Cagayan Silio Island. So dito po sa mga areas na nabanggit natin, makakaranas po sila ng malalakas hanggang sa mapaminsalang hangin pa din na dala ni Bagyong Tino. Lalong-lalo na po itong mga areas under wind signal number 3 and 4 kung saan yan po yung mga areas na malapit sa center track nito ni Bagyong Tino. Kung saan yung areas po na malapit sa sentro nito, nandun niya yung pinakamalalakas po na hangin na dala nito. But generally, lahat po ng areas na nabanggit natin under wind signals, doble ingat pa rin po and pagiging alerto para sa ating mga kababayan. Also, meron din po tayo nakataas pa na wind signal number 1 sa area ng Northern Samar, Eastern Samar, rest of Samar, and Negros Oriental, maging sa Siquijor, Dinagat Islands, northern portion ng Surigao del Norte, at sa area din ng Camiguin. Samantala, bukod po dito sa hangin na dala ni Bagyong Tino, yung amihan po natin magdudulot din ng bugso ng mga malalakas na hangin sa Cagayan Valley, Cordillera Misty Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, maging sa area din ng Mimaropa, Bicol Region, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental. And magpapatuloy po itong mga bugso ng mga malalakas na hangin ito bukas and by Wednesday. And para naman po sa mga malalakas na pag-ulan, more than 100 meters of rainfall for today, yung posible po naranasan sa Antique, Iloilo, Guimaras, Occidental, of Masbate, Sorsogon, maging sa Dinagat Islands at Surigao del Norte, and 50 to 100 naman sa Occidental Mindoro, Camarines Norte, Camarines Sur, Banduanes, the Samis of Oriental, Agusan del Norte, sa area din po ng Surigao Sur. Samantala, din yung ating mga kababayan na maging alerto po sa mga pa din na banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And in-expect naranasan ng mga pag-ulan, mostly dito sa may area ng Palawan, Occidental Mindoro, and saan yung 1 meters of rainfall, while 50 to 100 naman dito sa Angas, Oriental, Doclan, Capiz, Iloilo, Guimaras at sa area din po ng Negros Occidental, maging sa bahagi din ng Isabel, ng Aurora at ng Quezon na dulot ng while by naman wala na pong dalang malalakas na pag-ulan si Bagyong Tino, but posible pa rin yung 50 to 100 millimeters of rainfall sa area ng Aurora at Quezon. Dulot po ito ng shear line. So hanggang bukas dun po yung peak sa Southern Luzon, kaya naman pa rin sa mga kababayan natin. Samantala, meron pa rin po tayong high risk ng storm surge sa most areas or sa most areas po ng Visayas maging sa Southern Luzon. So, more than 3 meters pa din yung possible storm surge height sa Aklan, Capiz, northern portion ng Cebu, kasama ng Camotes Islands, maging sa northern portion ng Iloilo at Negros Occidental. Samantala, 2.1 to 3 meters naman sa Antique, Biliran, rest of Cebu, Eastern Samar, Guimaras, rest of Iloilo,
Leyte, Negros Occidental, Negros Oriental, Samar, Southern Leyte, maging sa area din po ng Bohol ay 1 to 2 meters naman. Camiguin, Dinagat Islands, Masbate, Northern Samar, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Romblon, at Siquijor. So manatili pong alerto para sa mga kababayan natin na nakatira malapit po sa mga coastal areas na yan, and sana nakalikas or nakapaghanda po tayo, no? Dahil nga po mataas po yung banta ng mga pagbaha na dulot ng storm surge dito po sa mga areas na ito. Para naman po sa ating gale warning, meron tayong nakataas na gale warning sa lahat po ng seaboards ng Visayas, maging dito din sa may northern and eastern coast ng Palawan, kasama na dyan yung Puyo and Calamian Islands, and also dito din sa area ng Dinagat Islands, maging dito din po sa bahagi ng Surigao del Norte, kasama na yung Siargao and Bucas Grande Islands, Agusan del Norte, maging sa area din ng Camiguin, sa Romblon, sa southern coast ng Oriental Mindoro, sa southern coast ng Occidental Mindoro, maging sa Masbate, kasama na yung Ticao and Burias Islands, maging sa area din ng Sorsogon, Albay at Surigao del Sur. Dito din sa area ng eastern coast ng Cagayan, Camarines Norte, sa northern coast ng Camarines Sur, maging sa northern and eastern coast of Polillo Islands, at sa northern and eastern coast of Catanduanes. Kung saan sa mga areas po na yan ay hindi po natin pinapayagan munang pumalaot yung ating mga kababayan. At ayon po dito sa ating TC threat potential forecast, nakita po natin after po nito ni Bagyong Tino, posibleng meron pa pong isang bagyo na pumasok sa loob ng ating area of responsibility. So makita po natin most likely ito yung low pressure area na minomonitor natin ngayon sa labas ng ating PAR, kung saan within 24 hours or within today, posible po itong may develop at maging isang ganap na bagyo. And in the next 5 days or over the weekend ay papasok po sa loob ng ito ay mataas pa po yung uncertainty in terms of track nito, but kung ibabase po natin dito sa ating TC threat potential, may kita po natin na posibleng mag-traverse po ito dito sa may area ng Luzon, but meron din po tayo nakikita isang possibility na mag-recurve po ito. But then again, nakita nga natin mataas pa po yung uncertainty nito, kaya continuous monitoring pa rin and patuloy na mag-antay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ang susunod na update natin ay mamayang 11 a.m.